ay kukunin muna bago magkaroon ng tribulation. Hindi mag-aabot ang church at ang Antikristo dito sa mundo. Merong aalis at may darating. Aalis ang church sa earth, mag-ahari ang Antikristo sa earth. That is my belief. That is my stand. Amen. Saan nyo gusto lumagay? Doon sa kukunin na muna kayo bago ang tribulation? O dadaan kayo ng 7 taong tribulation bago kayo kunin? O padadaanin kayo, patitiginin kayo ng kalahating 3.5 years na tribulation bago kayo kunin? Saan nyo gusto lumagay? Sino yung gustong kukunin muna bago ang tribulation? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kasi sabi ng Biblia, according to your faith, it shall be done. Amen. Bagamat ito ho, na mga kapatid, itong pinarasan ko sa inyo, ng mga controversial doctrine about the issue of the rapture of the church is the theology of theologians. Ito yung mga paniniwalang na buo ng mga mag-aaral ng Biblia. Dahil ang bawat paniniwala may mga supporting verses. May mga pagpapatunay din sa Biblia. Pero it's up to you kung ano ang gusto mong paniwalaan. Sino ang gustong maniwala na bago ang tribulation, kukunin na muna siya ni Lord? Sino ang gustong maniwala, 3.5 years muna, paparanasin muna ako ni Lord ng tribulation bago kukunin ni Lord? Taas ang kamay. O sino yung kumpleto? Talagang 7 years, dadaan mo na sa tribulation. Pero mo, haharap ka kay Lord, sugat-sugat ka. Nung haharap ka kay Lord, barug-barug ang mukha mo. Bakit dumaan ka sa tribulation? Ito ang logic makinig kayo. Ito ang logic. Meron mo bang isang dalagang babae na magpapakasal sa isang lalaki na bago siya pakasalan ng lalaki, ang kondisyon sa kanya, pahihirapan muna siya ng lalaki. Pag nakapasa ka sa pagpapahirap ko, pakakasalan kita. Sige nga, Nanay Mila, kung ikaw yung dalagang Pilipina na yun, papayag ka. Ano sasabihin mo? Pakasal ka sa lela mong panot. Di ba? Napakasadista naman. Makinig ko kaya, ito yung simple logical reasoning. Kasi ang church, listen, ang church ay babaeng pakakasalan ng Panginoon. Right? Di ba ang babaeng magpapakasal? Lalo na mismo sa araw o sa kinabukasan ng kanyang kasal, yung huling araw ng kanyang kasal ay, talagang nagpe-prepare siya. Talagang nakalaan sa kanya yung buong araw to prepare, to have a beauty rest. Tama po ba? Para Para sa araw ng kanyang kasal, siya ang pinakamagandang babae sa lahat ng araw. Bakit? Kasi araw niya yun eh. Hello po ba? Amen po ba? Now listen, the rapture of the church is the day of the church. Yun yung araw ng pagpapakasal natin sa Panginoon as a church. Amen po ba? Amen. So, literally speaking, logically speaking, walang babae na magpapakasal sa lalaki na bago siya pakasalan ang kondisyon, pahirap muna kita. Are you listening, people of God? Amen. Alam niyo ho, kahit wala pa ang actual o literal na pagdating ng ating Panginoon, marami na tayong mga hirap na pinagdaanan sa ating pananampalataya. Marami na tayong mga binunong mga pagsubok at problema na talagang pinilit nating tawiran sa biyaya ng Diyos. And then, 3 kalahating taon dadaan ka pa, o kumpletong 7 taon dadaan ka pa ng dakilang kapagitian sa ilalim pa ng leadership ng Antikristo. Parang wala nang kakwenta-kwenta pagiging Kristiyano. Para bang ang kaligtasan mo nun ay by your works. Sabi ng Biblia, our salvation is by grace. Amen? Amen? Biyaya. Ang Panginoong Hesus na ang nagsakripisyo para sa atin. Kaya I believe, hindi na tayo pagsasakripisyo yung pa ng Panginoon sa ilalim ng Antikristo bago niya tayo kunin sa kanyang kaharian magpakilan-kilan. Palapakan natin ang Panginoon. So listen mga kapatid, our belief here in GLCIC, our stand here in GLCIC is we believe in the pre-tribulation. That is our belief. Amen po ba? That is our statement of faith. We believe in the pre-tribulation, meaning magkakaroon muna ng rapture of the church bago ang tribulation. Amen. Amen po ba? Amen.
Gusto ko maging maliwanag sa atin yan. If you belong to this church, if you consider yourself as a member, legitimate member of GLCIC, our statement of belief as far as the doctrine of the rapture of the church is concerned, we believe in the pre-tribulation. Amen. There will be rapture of the church. First will take place before the tribulation comes. Maliwanag ko ba yan? Maliwanag ko ba yan? Ngayon, kung ikaw ay naniniwala sa mid-trib at pre-trib, hindi ka membro ng GLCIC. Ikaw ay attender lang dito. Maliwanag ko ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Doctrine, the rapture of the church is not only a controversial doctrine, it is also a comprehensive doctrine. Isang napakalawak na usapin ito. Maraming mga nakapaloob na mga usapin na maliliit pa patungkol sa rapture of the church. And also, the rapture of the church is a comforting doctrine. Comforting. Why? Sa mga tunay na Kristiyano, ang rapture of the church is our blessed hope. Ito ang ating iniintay. The moment we are being caught up, kapag tayo inalis ng Panginoon dito, tapos na ang lahat ng hirap. Amen po ba? Pero hanggat tayo nandito, anong sabi ni Jesus, John 16:33? Anong sabi ni Jesus Christ? In this world, you shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Amen po ba? Harapan natin ang Panginoon. Konti ang naiwan. Sana dito sa atin, walang maiwan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko, huwag kang maiwan. Alam nyo, sa rapture, sa day of rapture, makinig po kayo mga kapatid, sa day of rapture, kahit kayo magkakapit kamay pa, kahit kayo magkakapit kamay, magkayakap pa kayo, kung ang isa ay hindi handa, kahit mahigpit pa ang kapit at yakap, maiiwan. Isa na hindi handa. Alam niyo, mga naiiwan lang sa rapture, ang mga maiiwan sa rapture, yung mga hindi handa. At yung mga hindi naghanda. Naalala niyo sa Biblia, yung parable of the 10 virgins? Diba? Bawat isa sa kanila merong ilawan. Bawat ilawan merong mga langis. Kaya lang ang problema, yung 5 may reservang langis, yung 5 wala. Dahil walang announcement kung kailan talaga darating. Yung lalaking magpapakasal sa kanila. So yung iba nag-relax, yung 5 nag-relax. Pero yung 5 nagseryoso. Talagang nag-reserva sila ng langis. Biglang-biglang dumating sa araw na di nila inaasahan, may biglang sumigaw, andyan na ang bridegroom, andyan na ang lalaking ikakasal. Yung 5 na nag-reserve ng langis, nakapasok agad sa piging. Yung 5 nung sabi, sandali na nga, kukuha kami ng isang langis kasi wala na kaming langis sa aming inawan. Hindi sila inantay ng lalaking magpapakasal. Sabi mo sa katabi mo, hindi kayo hintay ng Panginoon. Hindi tayo hintay ng Panginoon. Why? Napakahabang panahon nang binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maganda. Hello? Sobra-sobrang pabor naman niya tayo. Pagka hinantay ka pa ng Panginoon, at inubos mo yung panahon ng paghahanda, at inantay ka pa mismo ng Panginoon, mismo sa araw at oras ng kanyang pagdating, may favoritism na. Hello? May tinititig na sa tinitig na. Are you listening? Kaya nung pagbalik ng 5 na nagkumuha ng panibagong langis, sarado na. Tawag sila ng tawag. Sarado na. When God closed the opportunity, no one can open it. Are you listening, people of God? Pag sinara ng Diyos sa iyo ang pagkakataon ng paghahanda, sorry ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, sorry ka na lang. It's not a joke, mga kapatid. It's a big mistake on our part. If we are being left behind in the day of rapture, it's not a joke. It's a big mistake. Amen? Ang hindi paghahanda sa araw ng pagdagit ng Panginoon sa mga Kristiyano, sa kanyang iglesia, ay isang napakalaking kamalian sa buhay natin. Andiyan ba tayo? It's a comforting doctrine. Isang aral sa Biblia na nagbibigay ng kaaliwan, sapagkat sa araw ng pagdagit, matatapos ang lahat ng kalungkutan. Matatapos ang lahat ng kahirapan. Sabi ng Biblia, wala nang luha, wala nang sakit at karamdaman, wala nang kamatayan, wala nang kahirapan. That's why the doctrine, ang aral
patungkol sa pagdagit sa iyo bilang mananampalataya ay isang aral na dapat nagbibigay sa iyo ng kaaliwan. Palapakan natin ang Panginoon. Right! Sa araw na yon, tatapusin ng Panginoon sa buhay mo ang lahat ng pagluha ng iyong mga mata. Kung meron